Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan mula sa Baleninginu Community sa Pampanga. Ang ating ebanghelyo ay mula sa Luke chapter 9 verse 28 to 36. O kilala natin na the Transfiguration. Sa ebanghelyo, isinama ni Jesus sina Peter, John at James sa bundok upang manalangin. Si Peter at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog na mahimbing dahil sa pagod. Subalit nang sila'y nagising, ay nakita nila ang kaluwalhatian ni Jesus at ang dalawang lalaking nakatayo na kasama ni Jesus na sina Moses at Elijah. Bilang tao, maaari tayong makaramdam ng pagod, antok, at mag-struggle sa ating pananampalataya, lalo na kung naharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Kagaya ni na Peter, na napagod marahil sa pag-akyat ng bundok, yung uphill battle sa buhay o makaranas ng magkakasunod na pagsubok sa buhay. Diba nakaka-drain yun? Example, yung magsabay-sabay ang struggle sa kalusugan, may nagkasakit sa pamilya, challenge sa budget, o sobrang dami ng trabaho. At ang ating pisikal na pagkapagod ay kadalasang nakakaapekto sa ating espiritual na buhay. Kapag tayo ay pagod na, mas mahirap mag-focus sa pagdadasal o pagbasa ng Bible o madama ang presensya ng Diyos. Sa Bible, kinikilala din ito na struggle is real. Sina Elijah, Moses at kahit si Jesus nakaranas ng pagod at pagsubok. Kaibigan, ang makaramdam ng pagod at struggle sa pananampalataya ay hindi nangangahulugan na tayo ay nabigo. Kung ang faith mo ay nasusubok, nakakaramdam ka ng pagod o struggle, hindi ka nag-iisa. Ang panahon ng struggle ay isang magandang pagkakataon upang yumabong, lumakas at lumago ang iyong pananampalataya kay Jesus. Kapag hindi mo na kaya, kaya ng Panginoon. Sa Biblia, sabi, those who hope in the Lord will renew their strength. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Gaya ng sabi sa Ebanghelyo ngayong araw, listen to Him. Makinig tayo sa Panginoon. 3 tips kung ikaw ay nasa struggle o challenge ka ngayon. Rest, kapatid. Si Jesus, madalas siyang umalis sa crowd upang manalangin at mag-recharge. Mahalaga ang pahinga sa ating spiritual well-being. Share natin ang struggles natin. Ang simbahan o religious communities ay makakapagbigay ng encouragement at suporta sa iyo. Kagaya ng pag-akyat at pagbaba ng mga alagad ni Jesus sa bundok, may ups and downs sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na tayo ay mahina, tandaan natin na ang biyaya at grasya ng Diyos ay laging sapat. Rise up, kaibigan. Kapag pinili mo na bumangon kagaya ng pangyayari sa Transfiguration, makikita mo ang kaluwalhatian at grasya ng Panginoon. Kung kayo po ay na-bless ng simpleng reflection na ito, like and share and subscribe sa Landas ng Pag-asa o Pathways of Hope. Maliban sa Facebook, kami rin ay nasa YouTube, Instagram at Spotify. God bless po.